Noong 2023 or 7 months ago ay na-review natin ang Tecno Spark 20 Pro. At ngayong 2024 ay nagkaroon na tayo ng 5G version nito, which is ito ang Tecno Spark 20 Pro 5G. Merong chipset na Dimensity 6080, merong massive 5,000 mAh of battery, merong magandang display, and also merong solid na camera setup. Pero ang tanong, sulit ba to? Worth it bang bilhin? Okay ba to para sa'yo? At ito ba ang new best valued phone para sa level entry segment ngayong taon? Yan yung mga tanong o mga bagay na pag-uusapan natin at sasagutin natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So, hindi ko na kayo bibitinin. Yung SRP ng device ito mga kapare ko ay 10,000 pesos. Pero pwede natin tumakuha ng 8,999 or 9,000 pesos dahil mayroong pinamigay na store voucher and Lazada voucher ngayon si Tecno. Kaya kung active kayo bago nyo mapanood tong video na to, mai-score nyo to sa 8,999 or 9,000 pesos. At tandaan ninyo na kapag dumating ang 11/11 and 12/12 sale, eh for sure bababa palalo yung presyo ng device na to. Anyway, para sa akin, reasonable naman yung presyo nito. Pero ano ba yung makukuha nating value sa phone na to para sa 9,000 pesos SRP? Unahin natin sa kanyang design. Pagdating sa design nito, usually nagustuhan ko yung phone na to. Dahil unlike before sa Tecno Spark 20 Pro na mukhang iPhone setup yung dating dahil nga yung kanyang camera placement and also camera bump identical sa iPhone, ngayon mas naging unique at mas maganda yung dating nila dito. Kung may kita natin dito, as you can see, meron tayo ditong sleek look design dahil ginamitan na po ito kapare ko ng synthetic leather finish or tinatawag ni Tecno na Tech Art Leather. At yung first impression ko pagdating sa design nito kapare ko ay nagandahan talaga ako sa kanya dahil hindi common yung ganitong design kapare ko pagdating sa price range na meron tayo sa level entry segment. Kaya pagdating dito, nagustuhan ko talaga at na-appreciate ko yung kanyang design. However, subjective naman yung pagkaagos natin sa isang design kaya pwede natin pagpilian yung tatlong color variant na available dito. Meron tayo ditong Starfall Black, isang glossy white, and also itong neon green. At para sa akin, kung premiumness yung hinahanap nyo sa isang device, recommended ko itong neon green. Nagustuhan ko nga rin pala yung pagiging quad curve shape ng device na to dahil mas madali siyang hawakan unlike sa mga completely flat na back ng mga phones na nandito sa ganitong presyo. Comfort kasi yung binibigay ng ganitong mga quad curve design kasi mas madali siyang hawakan, mas comfortable siya lalo na kapag isang kamay lang natin siya gagamitin unlike sa mga completely flat yung likuran na medyo minsan may kanto at uncomfortable kapag gagamitin natin ng one hand grip lang. Medyo bago na nga rin pala yung dating kapare ko ng camera bump natin dito. Elevated pa rin siya same as before pero naging rounded yung shape nito at nagkaroon tayo dito ng gold border. Same na color na ginamit para sa pinaka-frame mismo ng whole phone. Pagdating nga pala sa fingerprint nito ay combination na to ng power button and fingerprint sa right side which is yung old setup before. And then nandito na rin kapare ko yung ating dual stereo speaker na supported ang Dolby Atmos. At pagdating sa kanyang audio quality, okay na. Maganda, malakas at buo naman yung tunog niya pero hindi siya kagaya ng mga mid-range level na speakers or mga flagship level speakers na available ngayon sa market. Ito, okay na para sa kanyang Dolby Atmos support. Nga pala, pagdating sa build quality nito, meron tayo ditong glass front, plastic frame, and also plastic back. Pagdating naman sa IP rating nito, ito ay meron ng IP53 rating, which is pretty common para sa presyo ng mga phone na kagaya nito. Anyway, pag-usapan naman natin yung kanyang display. Pagdating sa display nito, meron itong 6.78-inch, 120Hz IPS LCD display na merong 1080p resolution display. At pagdating sa color reproduction ng display nito, maganda naman yung display niya. Sharp na din dahil nga naka 1080p resolution display. Pero hindi ganun kaganda yung contrast ratio pagdating sa mga video na pinapanood natin. Lalo na sa mga movies or kaya mga videos na mayroong dark part or kaya dark yung theme dahil hindi siya ganun ka-visible or walang masyadong detailed pagdating sa shadow dahil hindi supported ng IPS LCD ang HDR support mga kapare ko. And yes kapare ko, same tayo na nasa isip ngayon, sana ginawa na lang nila tong AMOLED display kahit yung pinaka-cheaper version ng AMOLED okay na sana dito. Yun nga lang, hindi nila ginawa dahil for sure mas tataas yung presyo neto. At isa pa nating trade-offs pagdating sa display ng mga level entry phone, medyo makapal talaga yung bezel kapare ko ng mga level entry. Ganun pa man, at the end of the day, usable pa rin naman kapare ko yung kanyang display. Oo nga pala, meron tong Widevine L1 support pagdating sa Netflix. Yun nga lang, wala tayong HDR capability dahil nga walang HDR support yung IPS LCD ng phone na to. At para sa akin pagdating dito sa display part, masasabi kong acceptable na to para sa kanyang presyo dahil kung medyo mataas to sa 9,000 pesos, syempre may iaatungal ako pagdating sa part na to. Moving on, pagdating naman sa battery nito, nagustuhan ko rin dahil meron tong 5,000 mAh battery and 33 watts fast charging
support pagdating dito. Pwede mo siyang ma-charge ng 1 hour or below 1 hour kaparekoy para sa kanyang 0 to 100%, which is para sa akin decent na yan. At pagdating sa performance ng battery nito, para sa akin okay naman. Kayang-kaya ka nang itawid kaparekoy sa isang buong araw na paggamit dito. Sa totoo niyan, ginamit ko tong phone na to sa loob ng isang buong araw mga kaparekoy. Usually may mga natira pa sa akin percentage, umabot pa ng 15% yung natira sa akin. Pero yung activity kasi na ginawa ko doon, pretty common lang. Social media, kagaya ng Facebook, YouTube, and also TikTok, yan lang yung mga ginamit ko dito. And then, tingin-tingin lang ng chat sa Messenger or kaya kung merong notification sa Facebook, mga ganong common na bagay lang. At para sa akin, common and pretty decent na rin yung nakuha nating performance pagdating sa kanyang battery. Anyway, pag-usapan natin yung pinaka main core ng phone na to, which is yung kanyang performance. At simulan muna natin sa software na ginamit dito. At pagdating sa software na ginamit dito, ang maganda dyan ay naka-latest iOS 14 na tayo dito at under to ng Android 14. At bakit ito maganda? Dahil ito yung latest UI na ginamit ng Tecno sa ating Camon 30 series, or ito yung pinaka-latest UI nila. Ibig sabihin, lahat ng customization ability or capability ng Camon 30 series ay magagawa na rin natin dito sa Tecno Spark 20 Pro. Kagaya na lang ng lock screen customization, dynamic bar at kung ano na pa mga features. Name it, pwede mo siya magamit dito kaparekoy. Pagdating naman sa mga bloatwares nito kaparekoy, nandun pa rin yung medyo madaming bloatwares talaga dito kay Tecno. Pero kagandahan kasi kay Tecno, hindi ka talagang makakita dito ng biglang mga nagpa-pop up na ads kagaya na nakikita natin sa mga Xiaomi and Poco devices, which is mas nakakaanoy unlike sa mga bloatwares. Kasi yung mga bloatwares na to, 80 to 90% at a time ay pwede nating i-uninstall. Moving on, pagdating naman sa RAM and ROM nito, meron tayong dalawang variant pagdating dito. Meron tayong 8128GB and then 8256GB. So para sa akin, ang pinaka-gusto na kunin ninyo, para sa akin lang naman is yung 8256 dahil for sure, mabibiti na kayo sa 8128 pagdating ng mga matagalang paggamit. Pero kung gagamitin nyo lang naman to as secondary phone, pwede ng 8128. Pero para sa akin, kung gagamitin nyo to as your primary phone, go para sa 8256GB. Anyway, pagdating naman sa sentro ng pinaka magiging performance ng phone na to, dyan papasok yung ating chipset. At ang chipset na ginamit dito ay MediaTek Dimensity 6080 chipset. Same na chip to na ginamit sa ating Tecno Povo 5 Pro and Tecno Puba 6 Pro. Kaya yung performance ng dalawang phone na yun, technically, same na performance ang din na makukuha natin sa device na to. Nakakuha tayo dito ng 400,000 plus and Antutu benchmark score. Ka-level lang ng famous Helio G99 chipset dahil technically ito ay overclock version lang naman kaparekoy ng Helio G99 chipset. Sa madaling salita, ito yung Helio G99 version na merong 5G and also mas mataas ng bahagya yung clock speed dahil nga overclock version. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, expectation setter lang yung mga nakukuha nating data na yan. Tingnan talaga natin sa mismong actual gaming kung ano yung magiging performance ng device na to. At simulan natin sa Genshin Impact. Dito sa Genshin Impact, hindi ko na binago yung settings sa default dito, which is yung pinaka-default graphics quality niya is lowest, and then sinet-up ko na lang yung kanyang FPS sa 60 FPS. At pagdating sa kanyang performance dito, okay naman, pero syempre meron pa rin talaga tayong makikita mga FPS drop dyan. Hindi ganun ka-decent, pero pwede na rin pagdating sa kanyang performance dito dahil nakakuha tayo ng average FPS na 32 to 34 FPS. And then yung pinakamataas na nakuha ko or nakita ko dito is 50 FPS. And then yung pinakamababa na nakita ko habang naglalaro is pumalo to ng 26 FPS. At may mga pagkakataon na bumababa pa sa 25 FPS. But in overall, pagdating dito, masasabi kong playable naman kaparekoy ang Genshin Impact. However, meron talagang at meron pa rin na FPS drop tayo makikita and also may experience kung maglalaro tayo ng Genshin Impact dito. And usually, hindi ko marirecommend kaparekoy na maglaro kayo ng Genshin Impact sa device ito dahil nga hindi ganong kagandahan ang chipset neto kaya mabibitin kayo. Pero sinama ko pa rin sa gaming test para sa mga magtatanong kung kaya ba. Ang sagot dyan, kaya naman pero yun nga, may mga trade-offs talaga. Pero pagdating sa mga game na hindi ganong ka-high demanding pagdating sa graphics, palag na palag yung performance neto. Gaya na lang netong Mobile Legends. Saka setup sa super frame rate and then naka-extreme graphical settings tayo dito dahil ito yung pinaka-max out niya. At pagdating sa kanyang performance, decent yung nakuha natin. Kung MLB bilang yung pag-uusapan or lalaroin mo dito, wala tayong magiging problema dahil nakakuha siya dito ng 90 FPS. Ang pinakasagad na nakuha ko is 90 talaga, nasa 92, 93. Minsan pumapalo ng ganyan pero usually nasa 90 FPS lang yan. And then yung pinakamababa na nakita ko dito, bumagsak siya ng 60 FPS which is considered as a smooth pa rin dahil wala naman halos pinagkaiba yung 90 and 60 FPS at least sa naked eye natin. Pero yeah, pagdating sa kanyang performance dito, smooth enough, maganda, decent your performance.
performance, responsive and smooth din yung screen kaya wala tayong magiging problema. So pagdating dito sa Mobile Legends, hindi tayo mangangamba na magkaroon ng problema pagdating sa game na to. Tinry ko nga rin pala yung performance nito sa CODM at ito yung supported settings niya. Meron tayo ditong medium graphical settings and high frame rate settings. At kung yung iba sa inyo familiar na dito, oo, G99 talaga para ko yung supported na settings niya dito sa CODM. Simula nung una hanggang ngayon walang pinagbago. Pero pagdating sa performance, decent naman yung nakuha natin dito mga pare ko. Smooth enough, wala tayong nakitang FPS drop dito, stable sa 60 FPS which is maganda dahil nga agaya ng sinabi ko before, okay naman talaga yung G99. Optimize naman talaga to kaya nga namamayagpag pa rin to sa level entry phone and also ginawan nila ng overclock version at ginawang 5G which is itong ang Dimensity 6080. Performance wise nandun naman decent pero yun nga hindi ganong kalakasan yung chipset na to kaya may mga trade-offs pa din pagdating sa chipset na to at yun yung kanyang supported na graphical settings and also FPS which is considered na okay at hindi. Depende na lang sa user na nagagamit nito. Anyway, pagdating naman sa thermal nito, wala tayong magiging problema dahil nga hindi ganong kalakasan yung chipset so hindi rin siya basta-basta iinit. Sa katunayan yan, after ng 30 minutes sa paglalaro, nakakuha lang tayo ng 39 to 40 degrees Celsius kapare ko na temperature pagdating sa Genshin Impact. And after ng one whole game kapare ko sa MLBB nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degrees Celsius at nakakuha naman tayo ng 39 degrees Celsius pagdating sa CODM. Kaya dito pa lang sa part na to, masasabi ko na okay yung kanyang thermal and also decent na rin yung nakuha nating performance. Anyway, mas pag-uusapan natin yan mamaya sa conclusion ng video na to. Pero bago yon, pupunta tayo sa isa pang pinagmamalaki ng Tecnospark 20 Pro 5G which is yung kanyang camera capability. Pagdating sa main camera neto, meron tayong dual camera setup. Akala nyo lang tatlo dahil yung isa dyan is assist camera lang kapare ko. Meron tong main sensor na 108 megapixel and macro sensor na 2 MP kapare ko. Which is para sa akin, sana ginawa na lang nila tong ultra wide angle lens. Anyway, pagdating naman sa quality ng camera nito kapare ko, masasabi kong okay naman at maganda para sa kanyang presyo. Saturated and also sharp naman yung mga nakukuha natin ditong photos. Yun nga lang, kinakailangan pa rin talaga natin ng proper angle and also magandang source ng light para makapag-nail tayo ng magandang photo or crispy na photo dahil kaya naman ng camera neto dahil nga nandun kapare ko yung sharpness and also detailed mismo ng kanyang camera. Hindi naman ako nakakita dito ng washout na kulay or underexposed and overexposed na color dahil okay din naman yung kanyang capability pagdating sa HDR pero syempre hindi perfect at ganun kagandahan dahil nga nasa budget level segment lang tayo kaya talagang mayroong mga trade-off pa rin talaga tayong makikita dito pagdating sa kanyang camera capability. At pagdating dito, same lang din ang masasabi ko sa kanyang video capability. By the way, kaya na ito mag-shoot ng 2K at 30 FPS and 1080p at 60 and 30 FPS. At pagdating sa video output na nakuha natin dito, masasabi ko talaga kapare ko na hindi ganun kagandahan yung kanyang mismong quality. Lalo na pagdating sa kanyang stabilization dahil nga wala tong AIS at kahit built-in stabilization control mode, wala. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi natin kinakailangan mag-expect talaga ng pang mid-range or flagship performance camera pagdating sa level entry phone. Pero for the price na nasa 8,000 and above, sana meron na tayo ditong built-in AIS in the future dahil for sure magkakaroon yan. Pagdating naman sa selfie camera nito, meron tayong 8 megapixel camera dito at pagdating sa output na nakuha natin ay okay naman kapare ko. Yun nga lang, medyo may pagka-soften pa rin yung makukuha nating images dito, depende na lang sa proper source of light natin. Dahil kapag medyo magti-take tayo sa hindi ganun kaganda yung source ng light, medyo soften yung kuha natin. And then kapag magti-take naman tayo kapare ko sa medyo maganda yung lighting, mas nagiging sharp or crispy yung kuha natin dito. Meron nga rin palang AA feature na tinatawag na glowing selfie na inad dito sa kanyang selfie camera. Kaya mapapansin natin na medyo mas exposed bahagya kapare ko yung mukha natin or yung midtone mismo ng photo natin dito or medyo pop ng konti yung color niya in the point na hindi mo masyadong halata pero kung magpo-focus ka bahagya mapapansin mo yung ibig kong sabihin. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 2K at 30 FPS and yung pula ko sa kanyang video para sa kanyang main camera, same lang din ang pula ko dito sa kanyang selfie camera. Medyo soften yung nakuha natin quality pero kapag meron tayong proper lighting, medyo nagiging sharp naman pero pagdating sa stabilization, hindi din ganun kaagandahan. At yan kapare ko yung full review natin about dito sa Tecnospark 20 Pro 5G. Ngayon, pag-usapan natin yung conclusion at sagutin na rin natin yung tanong na kung ito na nga ba talaga kapare ko yung best valued phone pagdating sa level entry segment. Ibigay ko na muna yung conclusion ko about sa phone na to.
para sa presyo nito at sa mga specs na makukuha natin or value na makukuha natin dito, para sa akin, worth it kung mabibili nyo to sa 9,999 pesos na sale nila, which is 8,000 pesos technically, or kahit 9,000 pesos, para sa akin, masasabi ko na okay na siya or worth it na siya. Pero kung mabibili nyo to sa 10,000 SRP neto, hindi ko siya marirecommend, mas mag-go na lang kayo kapare ko sa Tecno Pova 5 Pro. Dahil yung current price nun, nasa 8,000 pesos lang. And almost the same sila kapare ko ng specs, pagdating sa camera, chipset, display, capabilities, at kung ano-ano pa. Sa design lang talaga sila nagkaibang dalawa. Pero just I said, kung mabibili nyo to ng under 8,000 pesos kapare ko, definitely marirecommend ko tong phone na to. Basta tandaan ninyo, pagdating sa level entry segment, talagang may mga trade-offs yan at nasabi ko naman yun dito sa video kapare ko. At ngayon, sagutin na natin yung tanong. Ito na nga ba talaga ang best valued phone pagdating sa level entry segment? Ang sagot dyan ay hindi kapare ko. Dahil marami pa ditong phone na merong AMOLED display, merong mas magandang specs pagdating sa phone na to, na medyo mas mataas yung presyo ng 1,000 to 3,000 pesos kapare ko yung presyo, unlike sa SRP ng phone na to. Nandyan kasi ang Tecno Pova 6 Pro at nandyan din kapare ko ang Camon 34G and also Camon 35G na bumababa ng 10,000 pesos price range kapag nagkaroon ng sale or merong mga event. Kaya antay-antayin nyo yung mga yon. Pero kagaya na sinabi ko, kung mabibili nyo to ng 7,000 pesos or 8,000 pesos price range, definitely recommended ko kapare ko itong Tecno Spark 20 Pro 5G. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Kung nakatulong sa inyo itong video na to, i-click nyo lang yung like and also subscribe para ma-reach na natin yung goal natin ngayong taon na 300,000 plus subscriber. And yeah, maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga tanong, comment nyo lang sa ibaba. At kung meron kayong mga suggestion, comment nyo lang din sa ibaba. Pag-uusapan natin yan. Anyway, this is your boy once again. Pare ko Steven Tips. Peace out muna tayo at kita-kita sa next video.